pagiging moderno ng panahon at ng mga tao, tila ba nakakalimutan na at hindi na pinaniniwalaan pa ang mga kwentong noon ay nakapanghihilabot at iwas sa pandinig ng marami. Ngunit samahan nyo kaming alamin at bigyang linaw ang mga kwento sa likod ng payak na pamumuhay dito sa Sitio Pag-asa. Ako po si Renato Sulito at ito po ang Paranormal Search. Sa Sitio Pag-asa, sa bundok ng Montalban, mabibighani ka sa mga magagandang kabundukan at matatayog na punong kahoy. Ngunit sa taglay nitong ganda ay nagtatago ang mga kwentong nakagigimbal at nakakatakot. Mga kwentong magpapatayo ng inyong balahibo. Sa aming pagsasaliksik sa lugar na ito, nakilala namin ang batang tinago namin sa pangalang Epoy. 15 taong gulang na naranasan di umanong saniban ng kaluluwa at sinasabi ring nakabukas ang third eye. Bata pa lamang si Epoy ay nakakakita na siya ng hindi ordinaryong mga bagay. Mga bagay na siya lamang ang tanging nakakakita. Naaalala pa niya nang minsang naglalakad na siya pauwi nang matamaan ng kanyang flashlight ang paa ng isang sugatang sundalo na animoy naaagnas na ang balat. Matapos ang gabing iyon ay hindi na siya tinigilan ng mga ito dahil maging sa kanyang sariling tahanan ay ginagambala na siya. Hindi inaasahan ni Epoy na isang araw ay mangyayari ang bagay na babago sa kanyang buhay. Po, nung bandang alas 8 na po, may nararamdaman na po hindi maganda. Yun nga po, nanginginig na po yung katawan ko. Tapos po, parang may kumakapos po sa ubong, parang niyayakap po ako. Nung bandang alas 10 na po, ayun na po, nung natutulog na po ako, bigla daw po akong tumalon sa bintana. Wala na po sa labas. Tapos po, pumunta po ako sa may mga mangga. Ayun po, tinabol po ako ng mga katropa ko. Nakalang po ako nagising, nilagyan na po ako ng asin. Matanda po yun na babae, na bakit daw po siya ginambala doon sa may bahay na yun. Nananahimik lang daw po sila, ginambala daw po. Nakita ko na din, ayun na nga yung naabutan ko na nagbumura na siya, tapos kung ano na yung sinasabi niya, tapos may kinakanta siya na yung kanta na pambata. Gusto kong kape. Kung 10. Papatay tayo. Bali, nag-leader po ako ng mga nag-prayer warrior po. Sinama namin siya. Tapos nung gabi na yun, yung sabi ko, sige, patayin natin yung ilaw. Tapos yung music na lang yung paano natin. Yung Christian song siya. Tapos, hindi siya mapalagay. Nakatingin niya sa may bintana. Ganyan siya ng ganyan. Di parang na-distract ako sa pagsasalita ko sa kanya. Kuya, ano ba kayo nakausap mo dyan? Sino ba yung kausap mo? Wag na maintain. Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, sige, manahimik ka na dyan. Tapos nanahimik siya. Maya, yan na naman siya. May kinakausap na naman siya. Sino ba talaga yung kausap? Ano daw? Yung babae daw na nag-aano kami sa loob ng church. Dahil sa pangyayaring ito, minabuti namin na magsama ng mga kilalang paranormal experts upang matiyak ang tunay na kalagayan at kaligtasan ni Epoy. Bandang alas 4 ng hapon nakarating sa lugar ni na Epoy ang ating mga experts, kaya't hindi na nila sinayang ang panahon at agad nilang tinungo ang bahay na pinangyarihan umano ng kagimbal-gimbal na pagsapi ng galit na kaluluwa kay Epoy.
Sinuri rin nila ang lugar gamit ang kanilang mga gadgets upang madetect kung may kaluluwa nga bang pagala-gala dito na humihingi ng hustisya, maging ang mga kaluluwang galit sa mga nanggagambala sa kanilang katahimikan. Sunod na tinungo ng mga experts ang tahanan ni Epoy upang makapanayam ito at makapagtanong din sa mga nakasaksi sa pangyayari. Pagdating sa mismong bahay ni Epoy ay kinapanayam ng ating mga eksperto ang asawa at ama nito na nagpapatunay na nakakakita at sinaniban si Epoy ng kaluluwa. Matapos ang lahat ng ginawang pagsusuri, ay walang anumang bakas ng kaluluwang ligaw ang nakita sa lugar na pinangyarihan ng di umano'y pagsanib. Ngayon ay ating alamin ang katotohanan sa likod ng misteryong pagsanib na ito. His family and his work. So, yun ang naging triggering factor kung bakit nagkaroon siya ng psychological problem. So, it's not sanib. So, most likely, ang naging problem ni Epoy is sumabog na siya. He needs, kailangan niyang i-release yung stress niya. So, we have different kind of release ng stress. Normal naman lahat. Hindi naman siya talaga sinapian. Ang nakita namin sa simbahan ay yung sinasabi daw nilang Black Lady. Ang nakita namin, ang nagkukos ng Black Lady is yung anino ng puno ng saging. Ang nangyayari sa kanya is gumagawa siya ng isang anggulo sa anino ng puno ng saging. Pag may nakita kayo, tumakbo kayo, pasugod. Huwag palayo. Para makita nyo kung ano ba talaga yung reason nung nakikita nyo. Ang findings namin dito sa location nito, yung supposed to be merong sinaniban na isang grupo na yung magbabarkada sila. At yun, after namin pag-aralan lahat, walang sanib, walang sapit na naganap. Ang sitwasyon dito ay isang social-psychological na pangyayari. What we have here is a father na feeling niya may third eye siya, kahit wala naman. Feeling niya may power siya, kahit wala naman. Tapos feeling niya yung mga nakikita niya, yung nakikita niya dun sa bahay, totoo, kahit wala naman. At na-influensyahan niya yung dalawang bata. Wala na sa sabi ng sanib. It's not sanib, it's called hysteria in psychology. So he creates, kumbaga an object for him to converse with, to be able to ease yung tension niya. Now, the next one, yung mga nakikita na mga duwende, mga black lady, actually dito pa lang, dito sa kinatatayuan ko, ang daming pwedeng makitang mga different images. Ang tawag namin dito, it's called pareidolia. Pareidolia. It's the capacity of the mind to find patterns. There's nothing paranormal here. Chinek namin, dineploy namin lahat ng equipment, yung kinetic bell, thermal scanner, yung compass, yung laser grid, lahat wala. Everything is negative. Matapos ang panayam kay Epoy ng ating mga experts ay nalinawan na ito at tila ba nabunutan na ng tinik na matagal na nitong dinadala. Masaya. Nalinawan na ako sa mga sinabi ni Sir Adam. Naginawaan ako. Naging panatag. Kasi hindi na natatakot. Totoo man o hindi, may katibayan man o kathang isip lamang, mas mabuti pa rin na rumespeto at gumalang kaysa magresulta ng ikapapahamak mo. Muli, ako po si Renato Solito. Tandaang hindi lahat ng nakikita ng mata, naririnig ng tenga at naiisip ay totoo. Maaring ito ay isa lamang pareidolia. Ito po ang Paranormal Search.